Yan po ang washing na pinaayos ng aking kapitbahay mga lods. Pinalitan ko lahat ng wire kasi ingat-ingat na ng daga. Yan po, puro putol ang wire ng galing sa motor. Kaya pinalitan ko ng stranded na wire. Sinunod ko lang yung wiring diagram. Basic lang po mag-wiring ng washing machine mga lods. Meron akong ipapakita mamaya na schematic diagram na para sa motor o para sa washing machine na may dryer. Yan po, kung susundan nyo lang po ang wiring diagram ay hindi kayo malilito. Yan po ang ating schematic diagram. Yan po yung dalawang motor, yung may bilog. Yan, susundin nyo lang yon mga lods. Sigurado ako magagawa nyo ito. At yan na po, i-wiring natin. Yan po ang ating pinaka-kapasitor. Double kapasitor yan mga lods. Dahil ang motor natin ay dalawa. Isa sa washing machine at isa sa spin dry timer. Yan ang pinaka-dryer natin ng isang motor na yan. Yan po ang binalatan ko na yan, yung pinaka-supply natin yan o ang pinaka-common na galing sa motor ng washing machine at saka sa motor ng dryer. Yung pinaka-common yung galing sa line 1 ng ating supply, galing sa ating breaker. Yan po ang pinaka-common ng ating motor, magdedirekta sa line 1 ng ating supply. Yan po, natipan na natin mga loads. Yan. Pagka nasira yung, halimbawa kung mayroon kayong mga washing machine na hindi umaandar, huwag nyo kaagad na i-junk kasi may pagkakataon talaga na ngat-katin ng daga o may maputol dyan na wire. O ang iba, kadalasang nasisira sa washing machine yung timer. Yan, pinalitan ko ang timer yan mga lods. From automatic to manual. Yan po, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano natin i-manual ang ating washing machine. Yan po, magagamit pa po natin itong washing machine na to kahit na luma na ito. Basta umaandar lang yung motor ng washing machine ay pwede pa yan magagamit. Kaya pagka nasira yung washing machine nyo o hindi na umandar, huwag nyo kaagad itatapon o i-junk para maghanap kayo ng mga electrician o mga technician na para sa washing machine na magaling o marunong mag-ayos ng washing machine at para mapakinabangan pa ninyo uli ang washing machine. At yan na po mga loads, na wiring ko na, hindi lang naayos ang wire, mamaya iayos natin yan. Yan po ang ating pinaka switch ng spin dry timer. Yan na po, pinalitan ko na ng yung salip na spin switch yan ang ilalagay dyan. Nilagay ko na ng single switch. At yan po ang ating pinaka reverse forward ng ating washing machine. Yan ang pinaka patayan or on off. At yan naman po ang reverse forward, yung 3-way switch yan mga loads. Yan. Yan, pagka in-off yan, hindi mag-aandar ang washing machine. Pagka in-on yan, mag-aandar automatic yung washing machine kasi naka-on yung 3-way switch. Wala naman off ang 3-way switch eh. Kaya tingnan nyo lang mga loads. So mag-comment lang kayo o kung paano ko po ito i-wiring. At yan na po mga loads, na wiring ko na. Itatry na natin kung gumagana ang ating spin dry timer o ang ating dryer. Yan pong dryer.
Yan po, titingnan nyo po. Yan, umandar na po mga lods. O gumagana na. Ikot na po ating dryer. Kaya magamit na ng may-ari nito. Malit lang naman ang siningil ko. Bali 350 lang naman ang labor na siningil ko kasi kapitbahay naman. At yan naman mga lods, gumagana na ang ating washing machine. Yan po. Pagka pinindot ko yan, magre-reverse yan. Yan, kung nakikita nyo, nag-reverse yung ikot ng ating motor. Yan, pindutin ko ulit, magre-reverse yan mga lods. Pagka pinindot ko yung off na yan, magmamatay yung ating motor. Yan. Yan, gumagana na masisiyahan ang ating kliyente. Yan, i-off po natin ang para sa dryer. Yan po mga lods, kung nakikita nyo, umiikot yung motor ng washing machine. Yan. Kondisyon pa po ang motor ng washing machine. Tatagal pa po itong washing machine na ito mga lods kasi kondisyon pa ang andar ng motor. Sabi pa nga ng may-ari, subukan ko daw kung papapaandar ko pa kasi matagal na itong naka-stock sa kanilang bahay. Yan na po, nakatape na po ang mga wire. Ayos ko na. Itakpan na natin para subukan na natin at magamit na ito ng ating kliyente. Yan na po, umiikot na po mga lods. Yan, pilotin natin yan, magre-reverse yan. Kaso lang mga lods, kailangan pagka naglaba tayo nito, bantayan natin kasi manual ito mga lods. Wala na pong timer. Ayan po ang ating dryer. Kondisyon pa po ang motor ng ating dryer. Pero may mas maganda pa dito mga lods. Kung gusto nyo talaga na hindi na kayo magbabantay kung kayo ay naglalaba, bibilan nyo po ito. Kung halimbawa nasira ang inyong washing machine, bibili talaga kayo ng timer para automatic na talaga, hindi na kayo magbantay. Sa ganitong inayos ko po mga lods, niremedyohan ko lang at para magamit ng may-ari kasi pagod na daw siya sa paglalaba. Araw-araw naglalaba kaya pinayos sa akin at sinubukan ko naman at marami naman akong naayos na mga washing machine. Lagi nyong tandaan mga lods, basta gumagana pa yung motor, mapapaandar at papaandar yan ng technician o ng electrician. Kaya walang imposible basta umandar ng motor. Pagka hindi na umandar ng motor, wala na, bibili na tayo ng bago. Kaya pagka nasira yung mga washing machine nyo, ipacheck nyo muna sa technician, hindi kaya sa electrician na marunong mag-ayos ng washing machine at para ma-check nila at kung ano ang sira para magamit pa natin. Kung maliit lang naman ang sira ng washing machine, hindi makaka-minus tayo sa gastos at hindi tayo makabili ng bagong washing machine. Sa halip na ibili natin, bibili na lang natin ng ating pangangailangan sa araw-araw. At sa ngayong panahon mga lods, kailangan talaga natin magtipid kasi pandemic, napakahirap kumita ngayon. Kaya kailangan talaga magtipid. At yan na po mga lods, yung ating trabaho ay naayos na. Okay na ang ikot ng ating washing machine. Kaya salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe and pakit ang notification bell.